What's up guys? Kamusta na po tayo guys? Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload dahil sa sobrang busy natin guys. Pero sisikapin natin makapag-upload na tayo tuwing Sabado or Linggo. Itong ginawa nating diagram, cooling fan pang Toyota Wigo 2017. Na-request ito ng isang subscriber natin kasi may problema yung fan motor assembly niya. Kasi hindi gumagana. So, nagtatanong siya tungkol sa coolant temperature sensor kung may kinalaman ba ito. Para malaman niya o malaman din ng iba kung ano ang tinatawag ng logic ng coolant temperature sensor. Pero bagong lahat, papakilala ko po sa inyo ang mga parts na to. Ito po ang integration relay. Ito po ang ECM. Ito po ang fan motor assembly. Ito naman ang coolant temperature sensor. Ito naman ang crank position sensor. Dito sa integration relay, meron dyan na from fuse, 25 amperes, from ignition. May isang fuse din niya, 30 amperes, from battery naman yan. Papunta pa rin sa integration relay. So ito, daanan lang po ito ng galing ng ECM. Kasi yung function nito, magbabase muna tayo dito sa coolant temperature sensor. Tapos dito sa fan motor assembly. Kung paano gumagana ang fan motor assembly. Ito po yan guys. Ang ECM, may signal po yan dito sa coolant temperature sensor. Ngayon, pag uminit na yung makina natin, ang coolant temperature sensor, siya naman ang nagmumonitor ng init ng makina. So pag tumaas ng temperature niya, magre-return signal siya dito sa ECM. Sasabihin niya sa ECM na umabot na sa pinaka maximum na init ang makina, o naabot niya na bago pa masira yung makina, i-relay ng coolant temperature sensor dito. Ngayon, nung mag-relay ang coolant temperature sensor dito sa ECM, ang ECM naman ang magpagana ng fan motor assembly natin. So, ganun lang yung trabaho niya. Pagkaganahin niya ito, para palamigin niya na naman ang makina. So, pag nag-cool down na naman ang init na makina, ika-cut off naman ng ECM ang power na sinusupply niya dito sa fan motor assembly. So, ganun lang yun. Ngayon, so wala nang nagpapalamig sa makina, iinit na naman ulit. Kasi ang makina, hindi rin pwede na malamig lang siya ng malamig. Kaya bawal talaga ang tanggalan mo ng thermostat ang makina. Kasi hindi siya pwede na malamig lang malamig. Kasi mayroong, ang makina, lalo ng mga electronic, may, may thermal heat na tinatawag, na kailangan, may init siya na para sa katawan niya talaga. So, para tao lang din yan eh. Ang tao kailangan mayroong init yung katawan, dahil kung malamig ang katawan mo, walang silbi yun. So ganun yun ang niya, ang logic niya. So ito, ang coolant temperature sensor, ang trabaho niya, taga-monitor ng temperatura ng makina. Pag uminit na, pag ma-reach niya yung init, i-relay niya dito sa ECM. Parang ECM naman ang magpapagana ng fan motor assembly na ito. Dadaan muna dito sa integration relay bago niya paganahin ito. So, ganun lang kasimple. Ngayon, kung hindi ito gumagana, may posibilidad na ang coolant temperature sensor mo ang may problema. So, ano mangyayari? Kapag sira ang coolant temperature sensor mo, hindi siya makakapag-return signal dito. Kasi hindi siya makaka-monitor ng temperatura ng makina. Kasi sira siya. So, mangyayari, init ang makina, walang kaalam-alam si ECM na ang makina, mainit na. So, hindi niya rin pagkaganahin ang fan motor assembly. So, mangyayari, ma-overheat ang makina natin. Okay? Ganun lang yan ang logic niya. So, kung sira ito, mas delikado siya. Kasi hindi niya pagkaganahin ang fan motor assembly mo. Ganun din kung ito naman ang sira. Ito gumagana. Ito naman yung sira. Hindi rin gagana kahit mag-relay pa ang ECM nito.
sa fan motor, tapos hindi rin ito gagana, iinit din ang makina, ma-overheat din siya. Ang gagawin ng ECM, magsisignal siya doon sa dashboard natin. Mag-check engine siya doon. Dahil bago pa masira yung makina, maa-alarma yung driver na makita niya na nag-warning, nag-check engine dahil sa mainit na yung makina. Ganun lang yun, guys. Kaya ang pag-testing ito, paano i-testing ang fan motor assembly natin kung gumagana o hindi. Kumuha ka ng wire, ikabit mo sa positive terminal ng battery, tapos susundutin mo yung isang wire dito. Kapag gumana siya, no, halimbawa gumana siya, ibig sabihin, magbase ka na dito sa coolant temperature mo na ito yung sira. Pero kapag pagsundot mo naman ng wire dito na positive, hindi siya gumana, may posibilidad na ito dito lang sa dalawa. Kaya bago mo palitan ito na halimbawa ikaw may-ari ng sasakyan, tapos hindi gumagana ang fan motor assembly mo, tapos nagdesisyon ka lang kaagad na palitan ng bago, tapos pagkabit mo hindi pa rin gumagana, dahil ito lang pala yung sira. Kasi kung magpagana sa kanya itong ECM, siya ang magsusupply dito. Ngayon, kahit bago pang fan motor assembly mo, kung walang supply dito, hindi siya gagana. Okay? Ngayon, bago mo siya ipalitan, ititesting mo muna. Sundutin mo ng wire, magkuha ka ng wire, kapit sa battery, positive, sundutin mo yung isang wire dito, kung gagana o hindi. Kapag hindi kumana, di palitan mo na, ibig sabihin, ito ang sira. Okay, ganun lang kasimple, guys. Ngayon, ang ano naman, ang coolant temperature sensor naman, paano mo malaman na sira siya? No, ganito lang yun. Kapag hindi siya mainit na yung makina, tapos hindi siya nag-return signal dito sa ECM, kailangan kasi meron kang digital multimeter na gagamitin, guys. Tanggalin mo yung halimbawa, tusukin mo lang yan dito sa wire. Matulis naman ang ano nyo ang probe ng digital multimeter natin. So tutusukin mo lang yan dito, pero painitin mo muna yung makina para malaman mo gumagana siya, para malaman mo kung nagre-return signal siya dito. So ganun lang yun, guys. Ganun lang kasimple ang logic nya, ang versus ng fan motor assembly at saka coolant temperature sensor. So guys, maraming salamat sa panood. Sana po nakatulong sa inyo. At saka huwag kalimutan, guys, ito yung mga color coding nya. Ito talaga siya sa Toyota Wigo. Blue at saka black yan dito, o minsan white black yan dito. Sa coolant temperature sensor naman, ang dalawang wire dyan, isang violet at saka isang brown. Dito naman sa crank position sensor, black, red at white. Papunta lahat yung wire na yan sa ECM. So ganun lang kasimple, guys. Ang ECM, merong nag-i-input sa kanya para gumana yung ibang system. So guys, maraming salamat po hanggang sa sunod na video. Tapos huwag kalimutan na sa pag-subscribe sa mga baguhan dyan at i-share para din naman sa mga iba na gusto rin matuto sa mga diagram ng mga electrical system ng mga sasakyan. At saka huwag kalimutan i-pindutin ang button para sa mga latest natin na i-upload, mag-notify sa inyo. Pindutin nyo lang yung notification button, guys. Tapos shout out pala sa sa nag-request nito. Sana po ay magiging okay na yung sasakyan mo, boss. Ito na po yung pangako ko sa iyo na gagawa natin ng diagram ang Toyota Wigo mo. So ganito lang yung simpleng wiring niya. So sana maka-guide sa iyo kung paano mo i-test ang sasakyan mo. So guys, hanggang sa sunod na video, abangan nyo na lang yung mga i-upload natin. Maraming salamat po, hanggang sa sunod na video.